Panay ang silip natin kay sa mga Duterte, kay Pulong Duterte, pero may mga ganito. Hindi ba? Ito, pakinggan natin yung balita tungkol dyan. Ready daw sila magpa-lifestyle check. Walang hiya naman magpapa-lifestyle check sila. Pagka nasusukol sila tungkol sa corruption, ready silang patunayan, pero ayaw nila magpa-drug test. Kasi nga naman, pag ni-lifestyle check mo, itong mga ito, pag tiningnan mo yung salin nila, yung mga bahay nila, yung mga nakapangalan sa kanila ng mga bahay nila, payak ang pamumuhay nila eh. Siyempre, yung nakaw, alam nga naman i-display mo yung ninakaw mo. Siyempre, itatago mo yun. Pwede ka talagang magpa-lifestyle check kasi nga, wala naman sa pangalan mo yung mga perang ninakaw mo. Maaring nasa mga shell account yan. Maaring mga nasa nasa tawag dito, mga dummy accounts yan. Pangalan ng ibang tao pero ikaw din yun. Ang pinakamasaklap nito, may bago pong may bagong tawag dito money laundering scam or scheme, which is yung pera binibili mo ng cryptocurrency. Hindi kasama yan eh. Yung cryptocurrency sa salin eh. Yung sa ari-arian mo, yung cryptocurrency, hindi yan kasama eh. Ngayon, yung mga politiko na nagmagnanakaw, dyan nila nilalagay sa crypto. Yung kanilang ninakaw kasi nga hindi yan saklaw ng AMLAC. Hindi yan saklaw ng mga bank laws natin, financial laws natin. Hindi saklaw yan kasi bagong technology yan eh. Yung pera mo nagiging digital. Yung pera mo na physical, nagiging siyang digital. So sabi ko nga sa inyo, yung billion, trillion na cash, ilang maleta yun. Pero kapag nilagay mo yan sa cryptocurrency, hindi yan hindi mapupuno niyan yung isang USB. Ganun. Yun yung magiging wallet mo, yung pitaka mo, yung crypto account mo, yun yung magiging pitaka mo. At hindi yung kumakalakalansing na barya. Hindi yun pera na pisikal. Doon nila nilalagay yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung report tungkol dyan. Pero, yun nga, yung lifestyle check, madaling itago yung pera. Maraming way para yung pera hindi makita. Pwede mong itago. Pero kapag drug test kasi mahirap eh. Kasi nasa buong katawan mo na yan eh. Nasa katawan mo yan. Pag kinuwanan ka ng balat sa pisngi, lalabas yan. Pag kinuwanan ka ng buhok, ng pilik mata, ng bulbul at buhok sa kilikili, lalabas yan. Kaya takot na takot sila sa drug test kasi nga alam nila hindi nila kayang itago. Pero dito, bukas na bukas sila sa lifestyle check. Bakit? Kasi nga kaya nilang itago yung kanilang pagnanakaw. Di ba? Alam na this. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Bongbong hangga't hindi ito nagpapadrug test, hindi natin siya ihintuan. Hindi natin ihinto yung pagtawag sa kanila na mga addict sila. Dahil di naman nila pinapatunayan na addict sila. Meron daw 2021 pero wala na yun. Paso na yun eh. Ang kailangan natin yun ngayon 2025 na televised, live streamed na na pagkuha ng hair follicle drug testing. Yun ang kailangan natin. But anyways, dito muna tayo sa sa korupsyon netong magtsuhin na ito. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel. Meron bang magnanakaw na ibabalandra niya yung pagnanakaw niya? Kung manonood kayo ng mga ng mga dating yung mga mafia movies, nagsimula kasi yung mga mafia sa Amerika, nang-hijack lang sila ng mga alak, ng mga sigarilyo. Tapos i-hijack nila yung mga shipment, tapos ibebenta nila sa kalsada. Usually, yung mga membro ng sindikato, kapag meron kang bumili ka ng kotse, halimbawa, bumili ka ng magandang damit, halimbawa. Pinapatayan ng mga kapwa nila mafia. Bakit? Kasi nga po, tsaka mabibisto tayo. Wag mong ipakita na may pera kaya wala kang trabaho tas ang dami-dami mong magagandang gamit. Itago mo muna yan. Kailangan unti-unti ang paggasta nyo yan at hindi nyo kailangan inilalabas yung rangya. Mabibisto tayo. Ganon. Siyempre, ganon ang mga sindikato. Kaya, maniniwala ka ba? Na itong mga to, doon sa pera na kinuha nila, bibili ka agad dyan ng mga 5 helicopter? Siyempre, hindi. Na nakapangalan sa kanila. Mabibisto sila, mala-lifestyle check sila talaga. Kaya nga,
okay sa kanila magpa-lifestyle check kasi nga nakatago yung mga pera na ninenok ng mga yan. O kaya hindi sila okay magpa-drug test kasi nga mahuhuli sila kasi nasa dugo nila yan, nasa DNA nila yan eh. Lily. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Open even before. O na lifestyle check na ba sila noon? Oo. Pero ba't nagpapa-lifestyle check pa rin kayo ngayon? Kasi nga, kumpiyansa kayo. Pwedeng naitago na yung pera eh. Pero ba't drug test? Na-drug test na noon eh. O ba't hindi pwede ngayon? Negative siya noon. Di magni-negative din siya ngayon kung di siya nagda-drugs. O hindi ba? Yan ang sinasabi natin eh. Mahuhuli talaga kayo sa mga bibig ninyo. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na pork barrel kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds. Kasi eto mga bossing, yung allocable funds nila. Ayan Ferdinand Sandro Marcos. Makikita ninyo, Region 1, Ilocos Norte, 1st District. Ayan, yung allocable per year, 5,254 million. Ayan, so sa ang allocable niya 2023 to 2025 15 billion. Tapos ito si Romualdez. Sino pa mga nandito? Vincent Garcia. Pinakamalaki na allocable ang Leyte at saka ang Region 1. At 15 billion kay Sandro Marcos, 14 billion kay Martin Romualdez. Ngayon, itong sila Cruz, Begtang, Subiri, Amatong, Quaresma, Plaza, ayan. Makikita nyo, yung mga yan, imbestigahan nyo din. Pero dito, sa listahan na to, from 2022 to 2025, itong magtiyuhin na to, meron na silang mga earmarked na mga proyekto o pera na inalagay sa DPWH para maging mga flood control projects na worth 30 billion. 30 bilyones, palakpakan natin talaga. Itong magtiyuhin na ito. Samantalang yun nga sasabihin ko, from all this, katulad dito si NCR. Di hamak naman. Ito, ang bababa nga lang. Di hamak naman na yung NCR, mas kailangan niya ng mga infrastruktura dahil nandito yung mga tao kesa naman sa region ng Ilocos Norte. Ano lang ba naman yung kailangan nila sa region 1 ng Ilocos Norte? Di ba? So minsan mas malaki yung kinikita ng isang distrito pero mas malaki yung allocation mo doon sa distrito mo. Yan na ngayon yung nagiging delikado kapag humahawak ng pera yung mga congressman. Kasi ilalagay nila yan doon sa distrito nila na hindi naman talaga nangangailangan. Minsan magtatayo sila ng isang infrastruktura doon na hindi naman kailangan pero dahil may budget para doon, gagawin pa rin nila. Minsan magiging siyang bulok na lang, masisira na lang, katagalan kasi hindi magagamit. Kasi kailangan nila talagang yung pera na yun, mailagay nila sa proyekto kahit na yung proyekto, hindi naman akma doon sa distrito. Yan makikita mo, Region 1 and Region 4 ng Leyte, pinakamalaking nakuha itong magtiyuhin na ito. Itong mga pangalan na ito, sa mga baba nila, dapat imbestigahan din yan. Kasi pork barrel din yan. Pero syempre, sa lahat ng yan, ang hari, itong dalawang magtiyuhin na ito. Nakalagay dyan, 15.7 billion, 14.4 billion. So kapag inano mo yan, kinumpute mo yan, nasa mga 31 billion yan. Di ba? Grabe ang kahudasan at pagnanakaw na nagagawa sa bayan natin. Tapos, si Inday Sara sinisisi natin, si Kiko Barsaga ang tinatanggal natin sa posisyon. Ituloy natin yung balita. Ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Kung ibaba... Ayan
Ang Rizal First District, ang allocable funds ng Rizal 7.8 billion. Again hindi masama nga daw yung allocable funds basta napupunta siya sa tama. Kasi nasa nasa batas yan, kaya nga nila ginagamit Sila din ang gumawa ng batas na yan Ang populasyon ng First District ng Rizal 1.2 million. Ang populasyon ng distrito ni Sandro Marcos 320,000 lang. So per capita hindi talaga itong Ilocos Norte First District, hindi rin ito gumagawa ng ganung kalaking revenue para sa bayan, pero nag-allocate ka ng pondo ganito kalaki sa distrito na yan. Saan mo nilagay? Tapos puro flood control projects yan. Samantalang kung titingnan mo sa Rizal First District, mas marami ang maaapektuhan. Mas maraming maapektuhan ng pagbabaha at pagbabagyo dito kesa sa distrito mo, pero doon maraming flood control project. Sa kokonti lang yung taon nakatira. Para kang nagtayo ng condominium sa gitna ng dagat na wala naman titira. Parang ganun siya Kasi sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ng Pangulo. Kita nyo? Alam naman ng Pangulo. Talagang alam niya. Siya pumirma ng budget Di ba? Yung DPWH under yan ng Office of the Vice President Ahensya yan under the Office of the Vice President, yung Department of Public Works and Highways So talagang alam ng Pangulo yan. Kung hindi alam ng Pangulo yan, tanga talaga siya. Pero dahil nga sindikato ito, sistematiko na pagnanakaw ito. Hindi na, sabihin na natin, wag ng pagnanakaw. Sindikato ito ng insertion. Sindikato ito ng mga allocables, itong pamilya na ito. Ayan, alam niya at tiwala siya kay Sandro na kaya niyang lusutan yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, alam nila to. Hindi pwedeng di nila alam ito. At nag-uusap-usap yung mga yan. Ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Wala pang sagot tungkol sa PCI. Yun. Alam daw ni Sandro Marcos kung paano sasagutin, pero wala pang sasagot si Sandro. Hayop kayo talaga. Mga sweetik talaga kayo sa bayang Pilipinas. PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos po mga lawas siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 bakit sila ang gumagawa nito? Kasi nga, talagang nung nagsipasok itong mga ito sa sa politika, 'di ba may sinabi si Inday Sara nung nasa eroplano daw sila ni Martin. Wala daw pera, walang pera, sabi niya. Pag nakaupwesto tayo, babawi tayo. Akala ni Inday, babawi sila sa taong bayan. Yung pala, wala silang pera. Pag upo nila, babawi sila. Kukunin pala nila yung mga pera. Yun ang sabi ni Inday Sara di ba, na sa isang interview niya. Kita mo, anak ng presidente, pinsan ng presidente, ang pumipirma presidente. Paano maglalakas ng loob etong dalawang to? Kung hindi kasabot yung tatay nila. Kaya nga dito mo talaga masasabi na si Zaldico, soldier lang nila, foot soldier lang nila yan si Zaldico. Si Zaldico, least guilty. Guilty rin siya sa pagnanakaw, yes. Pero hindi siya yung mastermind nito. Kasi kung siya ang mastermind nito, sana siya yung may mga pinakamalaking allocations. Sana siya yung may pinakamalaking insertion. Sana siya yung may pinakamalaking kinita. Makikita mo sa listahan na yan, may Zaldico ka nakita. Siya na ang head ng appropriations Sabi ko nga sa inyo may konsensya pa rin katiting si Zaldico kasi siya ang head ng appropriations. Meron napakaraming nasa listahan na yun ng merong allocable budget na inilagay sa DPWH, pero wala siya. Wala si Zaldico doon. Ano ba siya yung nagpangatlo? Siya yung pumang-apat, pumang-lima. Walang Zaldico doon sa listahan na yun ng mga nag-allocate ng mga budget para sa mga distrito nila. Itong dalawa ang pinakamataas. So ibig sabihin talaga itong sindikato, yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Kinukot ko lang si Kiko
Itong sindikato na ito, talaga, miyembro, si Zaldico pinakamababa, si Martin Romualdez, si Sandro, tsaka yung tatay. Oo, mas mababa pa nga ang rango ni Romualdez kaysa dito kay Sandro Marcos Ang bata-bata pa nitong Sandro Marcos na to, pangalawang termino pa lang ngayon, putyang ina, tinodo na kagad. Saan ka naman makakita ng ganyan, hindi ba? Hanggang 2025, umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng presidential son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas mababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Oh, di ba? Mas malaki ang distrito ng Rizal kesa dito sa distrito ni Romualdez at saka ni Sandro. Pero mas malaki yung pondo na inaalat nila sa mga distrito nila. Tapos sasabihin nila, noong panahon ni Duterte, si Pulong Duterte ay may budget na 50 billion para sa kanyang probinsya. Nabigyan ng pabor. Dahil tatay niya ang presidente, nabigyan siya ng pabor. At mas pinrioritize yung budget ni Pulong para sa Davao. Okay man lang yan. Sabi ko nga sa inyo basta yung pera napunta talaga sa proyekto. Paano ka magkakaroon ng proyekto na halagang 15 billion sa 3,000 lang nakatao na distrito? Di ba? Patay tayo dyan. Flood control projects, DPWH itong pinag-uusapan natin dito DPWH lang to. Paano pa kaya yung mga earmark na mga allocables nila sa ibang mga ahensya? Pag sinilip niyo yan, puta, sabi ko nga sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito, bilyon-bilyon para sa flood control project lang. 1 trillion mahigit para sa flood control projects lang. Wala pa yung ibang proyekto ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Bilangin nyo kung ilang ahensya ng gobyerno yan. Bawat isang ahensya ng gobyerno, may mga procurement process yan. May mga kontrata na pinapasok yung mga yan. Gaano kalaki yung kinikita nila doon? Sabi ko sa inyo, grabe to. Grabe talaga. Massive corruption talaga itong nangyari sa Pilipinas. At bahala kayo. Bahala kayo kung pinagtatanggol nyo pa rin yan, wala talaga pag-asa bayan. Tikom pa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, wala pang update kung natapos na ito. Diba? Ganyan sila Para lang masabi na may ginagawa sila, lifestyle check lahat pero may resulta na wala. Mahiya naman kayo, may makukulong. Pero sino nakukulong? Mga kontraktor, DPWH. Kasi nga kaya nga nilalagay yung pera na yan sa DPWH para ang DPWH lang ang masisi. Yung mga pera kung saan naka-allocate yung mga pera na yan, mga congressman, senador, wala. Kita mo, may congressman na nakulong, may senador na nakulong. Si Zaldico pa lang yung kaisa-isang nag-issue sila ng warrant of arrest. Hindi lang naman siya ang congressman na merong kontrata sa gobyerno. Ganyan tayo pinapaikot ng mga hudas na ito. Nagbabalita mula. Yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa
sa harap